Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong host, Susukgang Jr. Welcome po sa ating channel, Ode Alteram Partem, Let us hear the side. At ang ating topic po ngayon ay regarding doon sa na-filed na impeachment. Pero however, mayroon na pong ruling ang Supreme Court at nasupply naman po natin diyan yung mga referensya natin. Ngayon, ang akin lang, since doon sa mga filed complaint in particular, meron hong sinasabi na in-archive yung ng House, yung tulad dun sa previous na filed na impeachment complaint laban po doon sa ating Vice President, 4 po iyon. Tapos yung the rest na complaint in archives liban doon sa pang-apat na kung saan nagkaroon po ng proceeding at pinorward sa Senate. Ngayon na naman po halos mauulit ito kasi ngayon may nakasalang na impeachment complaint dyan sa House Judiciary Committee at gagawin po nila yan ng report. Ang House Judiciary Committee, titingnan nila yung complaint in form and its substance. Siguro, i-verify nila lahat iyon. However, kailangan siguro, yun na nga sabi ng isang abogado na dahil may nag-file ng isang complaint, hindi papayagan ng Supreme Court na magkaroon pa ng isa. Most probably, ganun yung mangyayari iyan kasi nai-post ko naman po dito sa aking Facebook Live na sabi ko nga next Facebook Live na i-post ko naman po tulad nito, basahin, i-rundown ko lang. Based on recent Supreme Court of the Philippines rulings as of January 2026, the Judiciary Report, specifically the Supreme Court in-bank decision on GR number 278353 regarding House of Representatives impeachment proceedings refers to final unanimous declaration that the impeachment process against the Vice President Sara Duterte in early 2025 was unconstitutional. The Supreme Court affirmed that the impeachment complaints, including the articles of impeachment transmitted to the Senate, violated the one-year ban rule and the constitutional process of the impeachment or impeachable official. Here is the breakdown of the Supreme Court findings on the House of Impeachment Actions. Teka, bago ko ituloy, ano po ito? Nasagap ko po ito sa Google. Google po itong hinahaang nakitaan ko. So, tuloy ko lang. Here is the breakdown of the Supreme Court findings on the House impeachment actions. Key judicial findings on the House impeachment. Constitutional archiving. The court ruled that the House of Representatives violated the Constitution when it allowed the first 3 impeachment complaints filed on December 2024 to be simply archived instead of referring them to the proper committee within 3 session days. Ang tanong ko kasi, sino itong 3 committee na ito no? I mean, sino itong committee na ito na kailangan ng 3 session days? So, hahanapin natin pa ito. Ano ba ito, liban ba sa Judiciary Committee ng House, meron pang ibang committee regarding doon sa ibang complaints? Or mismo doon sa House Judiciary Committee, kailangan to desisyonan nila itong 4 na complaints? Tuloy ko lang po muna, Tuloy ko lang po muna. So, 1-year ban violation because the first 3 complaints were deemed initiated or effectively dismissed by the House. Bakit? The 4th impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was invalid as it violated the constitutional rule that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Ito. Kaya pala nagkaroon ng ruling yung Supreme Court in bank base doon sa Article 11, Section 3, Paragraph 5 that no impeachment proceeding. Ang akin lang ganito siguro, baka nga pumasok yon kasi hindi ko pa nabasa nga again Sabihin ko sa inyo, hindi ko pa natapos basahin yung GR number 278353 na kung saan yung naging ruling ng Supreme Court bakit na-violate ng House itong sinasabi na Article 11 Section 3 Paragraph 5, in particular that no impeachment proceedings shall be filed against the same official for a period of 1 year. Kasi siguro dahil doon sa 4 na impeachment complaint, pinrasis nila iyon. Opo. Tapos out of those 4 na i-process na nila, nagkaroon. Pero malinaw kasi meron kasi doon 1/3 vote out of those 4 complaints, pang-4, I don't know hindi ko pa natapos ito. Pero ang sabi na kasi final na yun Supreme Court na yan mga associate justice ako, hindi naman ako abogado. Di po ba?
At hindi lalo-lalo na hindi ako member ng Congress. Lalong-lalo na naman pinakamataas na hindi ako member ng Supreme Court. So, ganun lang yon. So, tuloy ko lang. So, ang akin lang ito, tatanong lang ba, sabi ko, baka siguro pinarasa nga ng House yung 4 na complaint na yon. And out of those 4 complaint, siyempre, nag-initiate ka na ng, ng impeachment proceeding na yon eh. Tapos out of those 4, kinuha ninyo yung pang-4, yun ang pinasa ninyo sa Senate. Ayon po ito sa nabasa ko rito Finality and ruling on January 29, 2026, the Supreme Court denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives affirming that the 2025 impeachment process was invalid. Judicial overreach controversy. House chambers or House members, including Representative Joel Chua, expressed disagreement with the decision, arguing it announced to judicial legislation and overreach, limiting Congress' exclusive power to initiate impeachment. Context of the impeachment complaints: the 4 impeachment complaints, 4 separated complaints were filed against Vice President Sara Duterte regarding her use of confidential funds and other. The fourth complaint supported by over 1/3 of the House was approved and sent to the Senate in February 2025, but the Supreme Court ruled that this was invalid due to the earlier improper archiving of the first 3 complaints. Immediate impact and future action. Impeachment barred. The Supreme Court or impeachment barred. The Supreme Court confirmed that no impeachment complaint may be initiated against Vice President Duterte until February 6, 2026. Revision of the House rules following the final decision. The House of Representatives is preparing to revise its internal rules of procedure in impeachment proceedings to comply with the Supreme Court's ruling. The Supreme Court clarified that these rules does not dissolve the Vice President but rather ensures that the impeachment process, a political exercise, adheres to the limitations limitations set by the Constitution. So, hindi ko kumpletong nabasa pa ito yung 278353 until now. Assignment ko pa rin kasi dahil sa dami nasasaktan yung mata ko dahil ang yung contrast yung ng cellphone ko. Wala pa naman akong printer dito. Hindi ko ma-print yung mga file Mas maganda sana basahin pag nakapapil ito. So, yun lang ho. Ang tanong ko lang, bakit na ang ruling ito malinaw ito kasi in-archive na nila yung yung 3 complaint. Out of those 4, in-archive nila yung 3. Ang tanong ko lang kasi ganito, paano ba yung rules doon sa pag-archive, no? Most probably siguro baka dinaanan nila sa committee yan. Although na yung 3 wala pong 1/3 vote yung 3, pero dinaan nila sa committee, nagkaroon na sila ng plenary session doon sa 3 out of those 4 at kasama na yung pang-4 doon At out of those 4, 3 yung in-archive nila. However, yung pang-4, yun na nagkaroon ng 1/3 vote. Yun talaga, technicalidad yun. Agree ako doon. Kasi, kung yung 4 na complaint, dadaan mo na sa basic, yan na yung yung basic doon. At least may mag-file, endorsed by at least 1 representative, pumunta sa Justice Committee ng House. Yun na nga. And 10 session days to come up with a report. So ang nangyari siguro, itong 4 na complaint, pasok lahat yun sa Justice Committee at lumabas lahat yun sa Justice Committee, pumunta ngayon iyon sa plenary. And doon sa plenary, nagkaroon sila ng pag-uusap-usap doon. Tapos out of those 4 complaint, pinili nila yung pang-4. Ay talaga hong teknikalidad yun. Agree ako doon sa ruling ng Supreme Court. Tama o iyan. Kasi dapat doon pa lang siguro sa Justice Committee, kinuwas na nila doon yung 3 complaint. Kasi titingnan yung form and substance Di po ba? Nandito sa isa kong cellphone, hindi ko magalaw ito kasi mawawala ako pag nag-live base naman sa Google, dapat form and substance. Titingnan iyon ng Justice Committee. Sana ginawa na ng report ng Justice Committee na yung 4 na yon wala kulang sa substance. Ganon nga siguro. Hindi pa naman ako congressman, wala akong mga hawak na mga libro rito puro Google lang ito Yun ang akin lang.
puntahan natin ngayon yung latest pero i-close muna natin ito. May ruling na ho yung Supreme Court doon kasi nagva-violate or binviolate mismo doon sa House yung Constitution. Ano iyon? Article 11, Section 3, Paragraph 5. Kasi out of those 4 na complaints, pinagbutuhan mismo ng Congress, Ibig sabihin, lumabas ng committee yon, ng Judiciary Committee, pumunta yung 4 na complaints na yun sa plenary. Tapos pinagpilian nila, out of those 4 complaints, pinagpilian nila yung pang-4 doon at ginawa nila ng 1/3 vote. Violation nga talaga iyon. Ngayon, sa latest naman nito, kasi Supreme Court na yan Supreme Court na yun, kaya ako nag-agree na ako doon. Kasi nakita ko na, ngayon pa lang Kasi kanina, confused ako. Sabi ko, bakit na may 1/3 vote yung pang-4 doon? Yun pala, kasi nakarating na mismo sa plenary, ang nangyari, hindi nila dinesisyonan yung 3 na para i-forward sa Senate, kundi yung pang-4 yun ang dinesisyonan ng plenary para i-forward sa Senate. Nagkaroon na nga talaga ng violation iyon. Totoo kasi, ang tanong diyan, ano ba ang function ng role ng Judiciary Committee? Titingnan niya yung form and substance ng mga complaint. I-verify nila, i-validate nila. Sana kung kulang iyon sa unsubstantiated, huwag nila i-forward sa Justice Committee. Basura ba? I don't know kung anong isa sa mga role o function niya ng Justice Committee sa House kasi hindi kaya pa i-supply ni Google Wala akong mga house rules dito, wala akong mga libro, lalo na hindi ako congressman Hindi ako member ng House So ngayon naman ito, puntahan natin ngayon, ay tuloy ko pala. So nagkaroon na ngayon ng desisyon yung Supreme Court doon, lalo na itong January 29, naglabas ulit ng ruling itong Supreme Court. Meron po dito, nabasa ko rito sa press briefer ng Supreme Court. So doon sa na-search ko, meron dito press briefer, pero ang haba kasi nito Ang haba nito. So, gito lang. Ang magiging tanong ko rito, ano ba yung role ng Justice Committee when it comes doon sa dealings niya sa impeachment complaint? Kasi dumaan siya sa process. Ano yung process yun? May nag-file na complaint, at least endorsement by at least one representative, ni-receive ng Secretary General, received and recorded, forwarded to Judiciary Committee. Ano ngayon yung role doon ng Judiciary Committee? Halimbawa, kung dumami yung na-file na complaint. Doon pa sa Judiciary Committee, pag nakita niya yung complaint na wala sa form and substance, pwede ba niya i-question? Pwede ba niya ibasura? Tapos i-entertain niya ulit yung panibagong complaint. Yun lang sana. Yun lang ho. At least hindi niya inilabas ng Justice Committee tapos pinorward niya sa plenary. Kasi halimbawa, kung gumawa ka ng report, tapos yung report mo, halimbawa, hindi mo kinuha yung... Kasi siguro yung report, may form na yan na, halimbawa, may form and substance na yan ng impeachment magkakaroon ng impeachment proceeding, part of the impeachment proceeding. Kasi naglabas ka nga ng report So hindi ko pa malinaw, hindi pa ito masyadong malinaw sa akin Kasi tulad yan, yung last week lang, nitong January lang, bago magtapos itong January, meron hong mga may nag-file din na ibang grupo ng kanilang impeachment complaint. Ang sinasabi nila, ito yung pinaka-kompleto, ito yung pinaka-konkreto, ito yung pinaka-kompleto, ito yung pinaka-substantial na impeachment complaint laban po doon sa President. Bakit hindi tinanggap ng Secretary General? So ganon. Kasi dahil nag-abroad siya, yan, ministerial function violation yan ng ministerial function. So ang akin lang pag-aralan siguro pa ito yung Justice Committee, ano bang role nito? Kasi nga pag tumanggap sila ng complaint, na process na complaint, gagawa sila ng report. So dapat siguro doon sa Justice Committee titingnan natin kasi wala ako, hindi available lahat ng ng information dito kahit i-search ko Hindi lahat available ito. Yung mismo makita mo yung mga batas, mga house rules ba ganyan? Hindi wala So sana sa Justice Committee
Kanila kasi yan eh. So hindi available dito. So pagpasensyahan nyo na, hindi available. Pero ito lang masabi ko, yung may ruling na kasi yung Supreme Court, dyan nakapost naman dyan sa Facebook ko na na-violate doon ng House yung Constitution. Kasi out of those 4 na complaint, pinili ng plenary yung pang-4. Yun ang nagkaroon ng 1/3 vote. So therefore pala yung lahat ng complaint, yung 4 na complaint na yun, nag-reach talaga doon sa mismong plenary ng Congress. Talaga hong masabi nga talaga, violation talaga yun. Kasi dapat i-process mo yun eh. Opo. Ngayon ang tanong ganito, kung merong Justice Committee, parang ano ba yan dyan? Yung parang masabi mo ba na pre-trial o pre-process? Ano ba tawag niya? Ano bang magandang termino dyan? Kasi titingnan ng Justice Committee yung form and substance ng impeachment complaint eh. Ngayon ang tanong ko muna ganito, kasi yung function o description or ano yung ng Justice Committee wala pa ako, hindi malinaw, hindi nagpo-provide dito si Google, hindi kaya provide eh. Ngayon ang tanong ko lang ganito, may nangaagaw eh. Ano ba yung function ng yung pinaka Justice Committee? Kaya ba niyang magpanabay diyan yung lahat ng complaint? Siyempre de-deliberate nila yan, titingnan nila. Kaya nga i-verify nila kung valid or substantial or 'di ba? Wala, hindi kumpleto sa Google dito. So yun lang po. Kasi kung yung ruling nitong January 29, itong nilabas ng Supreme Court na dito sa press briefing nila, na deemed nila unconstitutional yung ginawang complaint doon kay yung impeachment proceedings doon na ginawa kay Vice President, talagang talaga yun. Kahit ako nag-agree na ako doon kasi ngayon pa lang nakita ko na yung 4 na complaint, again, nag-reach yun ng plenary and those 4 complaints in-archive ng House, tapos yung pang-4 yun na nagkaroon ng 1/3 vote. Sana hindi na nilabas dun sa Judiciary Committee. Dapat pa lang dun sa Judiciary Committee, ni-strike out na yung mga complaint na kulang-kulang. Opo. Kasi yun man yung role ng Justice Committee. Diyan ng House. Pag may complaint, titingnan nila yung form in substance. Dapat dun, in-strike out na nila. Siguro merong kapasidad itong Justice Committee ng House para tingnan o i-quash yung impeachment complaint kung kulang sa form and substance. If it lacks form and substance. Ngayon, ito naman sa final na complaint, dapat itong latest ngayon, dapat hindi i-deny ng Secretary General. Tanggapin lahat ng complaint tapos hayaan natin yung Justice Committee ang mag-assess niyan. Ito na nga pala, nakita ko na. So ito ngayon, ano ba yung benchmark? Ano ba yung benchmark ng House Justice Committee para itingnan o para makagawa sila ng report base doon sa mga impeachment complaint na yan? Most probably, ang titingnan pa rin nila diyan yung Article 11, Section 2 of the Constitution. Ano iyon? Yung titingnan nila doon yung mga impeachable officers and the grounds for impeachment. Ano po yung grounds for impeachment? 1 is culpable violation of the Constitution. Number 2 is treason. 3, bribery. 4 is graft and corruption. 5 is other high crime. 6 is betrayal of public trust. Yun po yung magiging benchmark pa rin ng Judiciary Committee. Yan na. Hindi ko makita yung pwede ba nila i-quash o ibasura yung complaint kung kulang sa form and substance. Hindi ko makita wala pa rito Hindi ko pa makita. Pero sana kung makita nila yon, edi i-quash nila, wag na nila gawa ng report or ilabas doon papunta sa plenary kasi talaga kung kulang sa form and substance yan tapos nilabas mo sa plenary, ay kailangan talaga aksyonan ng buong Congress yan, pagdidebatihan yan. Di po ba? Pero sana doon pa lang sa Judiciary Committee, hindi niyo na ilabas, ibasura na ba? So hindi ko pa kabisado yung ng House Judiciary Committee. So hanggang dito lang po. Hanggang dito lang po muna si Susan nilabas na
ng Supreme Court this January 29 of 2026, na-violate to talaga. Agree ako doon. Kasi in-archive mismo ng Congress Ibig sabihin ng Congress ng kabuuan na yon. Yung 4 na complaint, in-archive nila yung 3, tapos binoto nila yung pang-4 na complaint doon. Again, violation yon of the Article 11, Section 3, Paragraph 5. Kasi nag-constitute niya ng impeachment proceeding So, ganun ho. So, ang mangyayari nito, nasa Judiciary Committee na. Ngayon, kung halimbawa, sa latest ngayon, merong impeachment complaint laban sa President. Tapos, nakita nila na kulang sa form of substance. Anong gagawin nila doon? Po-forward pa nila yun sa plenary, sa Congress, sa kabuuan. Malamang siguro baka hindi na. Kung pinorward nila yung tapos kulang naman pala sa form of substance, anong labas noon? Baka nga sabi ng iba, magiging sarswela. So, bahala na sila dyan. No? Ganun lang ho. Pero, since nandito na rin lang, titingnan ko nga kung anong function ng Judiciary Committee. Ito, one of the role ng Justice Committee. Exclusive power to initiate, to hear, impeachment proceeding. The House Judiciary Committee. Rules of the House of Representatives and established practice. The House Justice Committee has jurisdiction. Over, ito na, shortcut ko na lang impeachment proceedings, the exclusive power to initiate, hear, and act upon all cases of impeachment against high officials, including the President, Vice President, Supreme Court, so on and so forth. Yun na, hindi pa rin malinaw Hindi pa rin malinaw Oo, to act nga, pero yung pinaka-core function ba niya, ano bang batas na nagde-define ng na para hindi kumpleto Hindi kumpleto. Ibig sabihin ganito, halimbawa, ito na lang yung tanong na naman ito. Paano kung yung complaint kulang sa form and substance? Ibig sabihin doon pa lang ba sa Justice Committee, pwede na ibasura ng Justice Committee yon doon sa Congress? Ganun lang yung pinakatanong ko. Kasi ang isa kong tanong na nauna, ano ba yung benchmark, anong basihan ba ng Justice Committee ng House para matuloy yung isang impeachment complaint na yan? Ay sigurado pa rin Article 11, Section 2 pa rin yan. Kasi yun yung grounds Definitibo yan, sigurado yan na yan po ang basihan yan. Kasi wala naman ibang basihan pa Kasi yun nga yung sinasabi ng Constitution Ano iyon? Again, ulit, 6 iyon Culpable violation of the Constitution. Dapat form and substance, kompleto iyan. Yung complaint na yun, napasok sa dapat doon. Number 2 is treason. Nag-traidor ba siya? Wala pa naman tayong giyera. Ganun ba? O baka yung sa case ng previous na president, considered ba na treason iyon? Na pinadala mo yung former president ba sa ganon? Meron naman tayong soberenya. We have the sovereignty and jurisdiction over sa tao, lalo na citizen iyon. Is that a form of treason? So mga ganun ba? So number 3, bribery, may binribe ba? So yun na yun, kailangan ma-substantiated yan. Kompleto dapat ng mga ebidensya yan. So number 3, so number 4 is graft and corruption, meron ba? So ganun lang yun. Sino ba ang special na power, yung impeachable officer sa Pilipinas na merong tinatawag na veto power? The sole impeachable officer na merong veto power is the President.
So ganun ho. Siya lang ho yung may veto power kasi kaya niyang ibalik yung i-veto yung mga batas na pinapasa sa Congress, sa Senate na legislate nila diyan yung mga bill na yan tapos po-forward dun sa President. Tapos lalo na halimbawa sa budget na yan. Sino lang yung may veto power na yan is the President. Ganun lang ho. Wag na ho tayong magsinungaling dito kasi yan naman ang sinasabi ng konstitusyon. Hindi ko naman sabi yan Yan lang ho. At isang akin lang mahalaga, this is a form of academic purposes only para ho matuto tayo, ma-educate tayo. Sino bang nag-educate sa atin dito? Ako ba? No. Ang nag-educate sa atin dito, yung binabasa natin. Kaya nga sa pinost ko kanina dyan, yung next Facebook Live, kasama doon si the late Senator Miriam Defensor Sarsago. Kasi ang sabi niya, yung education about the education. Ganun lang ho. So sana kayo sana na-providean ko kayo ng mga informations na with regards dito sa latest ngayon na impeachment proceeding. So sa previous na impeachment proceeding, nakita na iyon ng Supreme Court, nagkaroon sila ng ruling na iyon, violation iyon ng Article 11 Section 3 paragraph 5. Ganun lang po. So sa latest ngayon, ang tanong ko lang doon, pwede ba i-quash ng pwede ba ibasura ng House Justice Committee yung isang complaint kung kulang sa form and substance? Ganun lang ho. Siguro nga malamang sa ganun, although na hindi ko pa nakita kung kabuuan doon, wala akong mga hawak puro Google lang, hindi ito substantial Although na masabi mo 50% aware ka na, pero yun lang ho. Sana kayo ay patuloy din na mag-aral at magmasid at makiramdam ho at makisali ho tayo sa mga ganitong mga usapin para ho at least alam ho natin, hindi ho tayo dependent lang doon tulad yan. Bakit ako na trigger sa ganito? It's because of there was one journalist na nagtanong kung ano ba yung mga documents kailangan to file an impeachment complaint. So doon ako nainis hanggang doon nagsimula bakit ako napasok sa ganitong mga usapin na ito. At nag-delve ako sa pagbabasa. So na-provide ko naman po yung ibang mga sources diyan. At kayo na po bahala din mag-research. Kung meron pa po kayong mga tanong, please feel free to write it down on the comment section below. At sa susunod ko pong pag-Facebook Live ay papag-aralan ko po yan, hanapin ko po. Opo. At bibigay ko sa inyo yung ayon sa mga sagot na ayon sa inyong tanong base doon sa mga sources natin. Hindi ko po sagot iyon Yun lang po yung aking maihatid sa inyo sa hapon na ito. So salamat po ng maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsubaybay sa aking Facebook Live at sa aking mga followers. So shoutout sa aking magiting na tatay, Susukgang Senior, sa aking nanay, Disi Sukgang, sa aking kapatid, Sheila at Jan Sukgang, sa aking mga pamangkin. So sa Diyos po ang karangalan at ang kapurihan, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya, at kung kayo nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Ode Alteram Partem, let us hear the other side. Amen.